ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matinag. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamamagitan din po ng Facebook page ng UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon, at kami po ay nag-aanyaya na muli po tayong magkasama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Salamat po sa Diyos sa panibagong umaga na Kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa bawat araw na tayo po ay nakakatawid sa anumang mga hamon ng buhay, lalo na sa panahon ngayon na dahil sa digmaan sa Middle East ay apektado po tayo, mga kapatid, pagdating po sa usaping pang-ekonomiya. Ganun pa man, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng buhay, nananatili ang kabutihan ng ating pong Panginoon. At ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin, patuloy lamang po tayong magpakatibay sa pananampalataya sa Panginoong Hesu Kristo, at ang Diyos po ay patuloy na paghariin natin sa ating mga buhay. Unahin natin lagi ang Kanyang kaharian at katuwiran, at ang lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoon, ay pawang idaragdag niya sa atin. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. Kagabi ay nagkaroon po tayo ng Apostolic Crusade na ginanap dyan po sa
Barangay Bagakay, Gubat, Sorsogon. So salamat po sa mga nakadalo kagabi at kami po ay naandon upang suportahan po yung gawain ng ating Panginoon. I-bless po ng Panginoon ang gawain natin dyan sa UPC Gubat, Gubat, Sorsogon sa pangunguna po ni Pastor Mark Hanyulan. Patuloy po ang paglago ng gawain ng ating Panginoon at ang ating mga evangelism na effort program ay patuloy po na pinagtatagumpay ng ating Panginoon. At maging ang radio program na ito ay patuloy po na kinakasangkapan ng Diyos sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at may mga tumutugon na mga kababayan po natin na bunga po ng ating radio program. Sa katunayan, last Tuesday ay meron tayong 2 nabautismuhan pagkatapos po maunawaan nila ang salita ng Diyos na ipinangaral po natin sa programang ito, sa radio program. So to God be all the glory mga kapatid sa patuloy na pagkilos ng Panginoon at naniniwala po ako na hindi pa dyan nagtatapos ang gagawing pagkilos ng ating Panginoon. Patuloy lang po tayo sa pagpapahayag ng kanyang salita at ang Panginoon ay patuloy na gumagawa sa puso at isipan ng ating mga taga-subaybay, online man yan or on air. Ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ng ating mga kababayan. So sa Diyos lamang po ang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ipinag-aanyaya po namin sa ating mga kababayan ang ating mga schedule ng pagsamba sa Panginoon na isinasagawa po sa United Pentecostal Church. By the way, meron tayong 3 batch na pagpipilian dahil meron po tayong 3 congregation na pinangangasiwaan dito po sa bayan ng Bulan sa biyaya po ng ating Panginoon. Araw po ng Sabado, ang ating pagsamba ay 6:30 ng umaga dyan po sa ating congregation sa UPC Magsaysay, Bulan. At araw pa rin ng Sabado, 8:00 naman ng umaga, ay dito naman po tayo sa congregation ng UPC Iquirino, Bulan. So habulan lang po yan, magkasunod na schedule mga kapatid. At pagdating ng araw ng Linggo, ang ating pagsamba ay 7:00 ng umaga, dyan naman po sa UPC Santa Remedios, Bulan. So bali 3 batch sa iba't ibang lugar, pero lahat po yan ay dito po sa bayan ng Bulan. Depende po sa inyong location mga kapatid at sa inyong available na araw. Pwedeng araw ng Sabado o di kaya araw ng Linggo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at ang ating radio program na ito ay mag-i-extend po ito sa Legazpi City. Hinihintay po natin na makalipat yung ginagamit na building ng station dahil magkakaroon din po tayo ng radio program dyan po sa Legazpi City, Albay. So salamat po sa pag-assist sa atin ni Sir Edwin Hernale, ang General Manager ng New Gen FM, upang makapag-extend po tayo ng ating radio program somewhere in Legazpi City, Albay. Purihin ang Panginoon. Good morning kay Brother Oli, Brother Serafin Akiwo, and Sister Nanette. Kasama ko po si Brother Oli kagabi sa mission sa lugar po ng Gubat, Sorsogon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At sa ating pagpapatuloy mga kapatid ay ang biyaya ng Diyos ay patuloy pong maghari nawa sa ating pong mga buhay. So patuloy po tayo mga kapatid sa ating mga paglilingkod sa ating pong Panginoon. Okay.
Sa lahat ng ating mga viewers online, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid bago tayo dumako sa salita ng Diyos. Panginoong Jesus, kami po ay dumudulog sa iyong harapan sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob at buhay na iyo pong patuloy na ipinahihiram sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong basbas ng banal na Espiritu sa paghahayag po namin ng iyong banal na salita. Nawa ay kasihan mo po kami ng iyong banal na presensya. Punasan mo kami ng basbas na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ipagkaloob mo po sa aming mga kababayan ang kaliwanagan, Panginoon. Mula sa mga salita mong aming ipinaglilingkod, nawa, Panginoon, marami ang makaunawa ng kahalagahan ng banal mong salita at tumugon at sama-sama po kami maglingkod sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga may taglay na karamdaman sa mga sandaling ito. Pagkalooban mo po ng kagalingan, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ. Sino man ang mga kababayan po namin, viewers online or listeners on air, na may taglay na mga karamdaman, dalangin po namin, O Diyos, igawad mo po sa kanila ang iyong mapagpagaling at mapagpalang kamay at patuloy sila magkaroon ng katugunan, Panginoon, maging sa mga nasa pangangailangan materially, lalo na ngayon sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East na ang aming economic system ay patuloy pong naapektuhan sa mundong ito sa pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan or bilihin. Ay marami po sa aming mga kababayan ang lalo pang nahihirapan sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, Panginoon, ikaw ay nangako that you will provide all our needs according to your riches and glory through Jesus Christ our Lord. So we believe that you are the great provider. Despite of what is happening right now in this world, still you are the source of every blessing that we need. Salamat, Panginoon, sa assurance na yan at patuloy mong ipadama sa aming mga kababayan na sa gitna ng kagipitan at pangangailangan, ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. I-bless mo ang iyong salita na maging pagpapala po ito nawa sa buhay ng aming mga taga-subaybay. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kagalingan, ipagkaloob nawa kay Sister Nanette Aquio. Ayan, dyan sa kanilang tahanan at kagabi o kahapon ay nakumusta at nabisita po natin saglit. Patuloy po kayong pagalingin ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. At Brother Inso Arieta, ayan dyan sa Castilla. Ayan, nag-start na po yung evangelism natin dyan last week. At hintay-hintayin nyo lang po na magkaroon ng Sunday service dyan po sa lugar ng Castilla, Sorsogon. So si Brother Jerry Boy ay i-assign po natin dyan bilang manggagawa at maging pastor na maghahayag ng apostolikong pananampalataya. So by this time mga kapatid, tayo po ay dadako sa Word of God, continuation po ng ating topic kahapon, ang ating ipagpapatuloy na tatalakayin mga kapatid sa oras na ito. Amen. Ang ating pong pinag-aralan kahapon ay isang paglilinaw
doon po sa mga ilang katanungan, at isa doon ay yung tanong na bakit daw kailangan naming bautismuhan muli yung mga nakukonvert dito po sa United Pentecostal Church, kung bautismado na rin naman sa kanilang pinanggalingan na mga simbahan or religion or denomination, born again churches, for example. So bakit daw kailangan na bautismuhan muli yung mga bautismado na galing sa kanilang mga pinanggalingang fellowship or churches. So mga kapatid, tinalakay po natin yung importance ng baptism at yung tamang pagtupad sa utos na bautismo. Tandaan po natin, ang nag-uutos na ang tao ay mabautismuhan ay siya rin ang nag-uutos na ang tao ay pangaralan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung gaano kataas yung ating pagpapahalaga sa importansya ng pangangaral, dapat ganun din kataas ang ating pagpapahalaga sa importansya ng pagbabautismo. Dahil sa ilan, mga kapatid, mahalaga lang ang pangangaral pero ang bautismo daw ay optional. Mga kapatid, hindi po optional ang bautismo. Pag sinabing optional, take it or leave it. Hindi po ganon, mga kapatid. May kinalaman po ang bautismo sa ating kaligtasan. Taliwas po ito sa paniniwala ng iba na wala daw kaugnayan ang bautismo sa pagtanggap ng kaligtasan. Ngunit hayaan niyo po mga kapatid na ito ay ating bigyang liwanag, bigyang linaw. Totoo ba na ang bautismo ay walang kinalaman, walang kaugnayan sa pagtamo ng kaligtasan? Dito po sa unang Pedro 3:20, ganito po ang ating mababasa. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Dito po ay maliwanag nating nabasa at nakita, mga kababayan, na inihahambing ang panahon ni Noe sa panahon natin ngayon ng pagtamo ng kaligtasan. Na ayon daw sa tunay na kahawig, tinalakay mo na doon yung pangyayari sa panahon ni Noe, at inihahambing sa daan ng kaligtasan ngayon na dapat maunawaan ng tao. At ang sabi po ni Apostol Pedro, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. So mga kababayan, maliwanag po na hindi totoo yung paniniwala ng iba na wala raw kaugnayan ang bautismo sa pagtanggap ng kaligtasan. Sabi po dyan, ngayoy nagligtas. Sa makatuwid bagay ang bautismo. Maliwanag po na sinasabi din yan ng Panginoon, mga kapatid, sa aklat ng Juan, mga kapatid, John chapter 3, verse 5, sinasabi po ng ating Panginoon, mga kapatid, na malibang ipanganak
Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. John chapter 3 verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ipanganak sa tubig at sa espiritu. Ayan, bautismo po yung kapanganakan sa tubig. At bautismo sa espiritu yung kapanganakan sa espiritu. Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Malinaw mga kababayan at mga kapatid, kung ating pagdudugtungin yung sinabi ni Apostol Pedro na ayon sa tunay na kahawig sa panahon ni Noe, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. So dito po ay ini-emphasize ng Biblia the importance of water baptism. Sapagkat mismong si Jesus Christ ang nag-utos nito. Sa aklat, mga kapatid, ng Marcos 16:15 hanggang 16, kung ating babasahin, ganito ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So maliwanag po dito mga kapatid, na ang bautismo ay may kaugnayan sa usapin ng pagtanggap ng tao ng kaligtasan. Hindi natin yan pwedeng baliwalain o para bang ituturing natin na hindi po necessity. Baptism is necessity sa usapin ng pagtanggap ng tao ng kaligtasan, sapagkat ang sabi po rito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Para sa iba, ang sumasampalataya daw ligtas na yon. Saka na lang babautismuhan para madeklara siya na member ng kanilang simbahan. So ang purpose pala nila ng pagbabautismo is not for the remission of sin, but to be a member of the church. So yan po ay hindi biblikal na pananaw at pagkaunawa, sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, the purpose of baptism according to Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin. So the purpose why God, the Lord Jesus Christ, commanded the disciple to baptize those who accept the gospel is because the purpose of baptism is not for membership but for the remission of sin. Ang layunin ng pagbabautismo ay hindi para maging membro tayo ng simbahan, kundi para mapatawad ang ating mga kasalanan. So hindi po mababaw ang halaga ng baptism. Ito ay may kaugnayan sa pagtanggap natin ng kaligtasan. Now, back to our question, gano'n naman pala, bakit kailangan daw nating bautismuhan yung mga galing sa ibang paniniwala o denomination na bautismado na rin naman? Dito ngayon papasok yung pagkakaiba ng tamang formula ng pagbabautismo at yung biblical na pagbabautismo compare doon sa traditional ba ang tinanggap niyang bautismo o biblical. Pag sinabing traditional na baptism, kagaya po kami, bago kami maging Pentecostal, One God Believer, ay mga bautismado po kaming lahat sa pinanggalingan naming relihiyon na ang itinuturo ay may 3 persona di umano ang Panginoon o ang Diyos. Doon kami bautismado sa paniniwala na Trinity. Dati, mga kapatid, yung aming buong angkan at karamihan pa sa aming mga kamag-anak ngayon ay naroon pa.
sa paniniwala na may tatlong persona di umano ang pagkadiyos. Kaya kung mali po ang ating doktrina na tinanggap, possible na pati ang ating baptism ay magiging mali din, mga kapatid. So yan po ang dapat na maunawaan ng ating mga kababayan, na kapag mali ang tinanggap natin na bautismo o pag mali ang tinanggap natin na aral at pagkakilala sa Diyos, mali din ang magiging foundation. Kasi sa pagtayo ng building, kung ikukumpara natin ang pananampalataya sa pagtatayo ng gusali, dapat sa pundasyon pa lang, tiyakin na tama. Bago mo pataasin ang gusali, titiyakin mo dapat na tama yung pundasyon. Tama yung pasimula, mga kapatid. Dahil kapag ang building ay sinimulan mong tabingi, umasa ka na pag ito ay tinuloy-tuloy mo, mga kapatid, kung sa simula pa lang ay wala na sa hulog, paano pa kung yan ay tutuloy mo na hindi mo muna itatama ang pundasyon? So ang pananampalataya ay pundasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, mayroon lamang iisang tunay na Diyos at walang tatlong persona sa pagka-Diyos. There's only one, numerically one God, and His name is Jesus Christ. And that one God was manifest in the flesh. Sa katauhan ni Jesus Christ in His humanity, mga kapatid, inialay niya ang kanyang buhay. Tinawag yun na Son of God, yung kanyang humanity. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Sabi niya kay Felipe in the book of John chapter 14, mga kapatid. Hinahanap ni Felipe ang Ama, sabi ni Jesus Christ, matagal mo na akong kasama, Felipe, at hindi mo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mong ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama? So yan po na mga pundasyon na yan ay dapat na tiyakin muna natin. Dahil kapag mali ang ating paniniwala tungkol sa kung sino at iilan ang Diyos, pati ang formula ng bautismo ay magiging tradisyonal sa halip na maging biblikal. Kaya mga kapatid, nung kami ay nabautismuhan sa dati naming pinanampalataya ng relihiyon, binautismuhan kami doon in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yun po ang formula. Kasi nga Trinitarian or Trinity believer ang aming angkan before, mga kapatid. So kapag mali ang ating pananampalataya, mali din yung bautismo. At pag pinag-aralan natin ang banal na kasulatan, the reason why we baptize those people na nako-convert sa gawaing ito, na may pinanggalingan na sila ng mga relihiyon, ay sapagkat tinitiyak natin na ang tinatanggap na bautismo ng bawat naglilingkod sa Diyos ay tamang bautismo. Sapagkat kahit maraming beses na po kayo na nabautismuhan sa inyong pinaglipat-lipatang mga grupo, hanggat hindi in Jesus' name, in the name of Jesus Christ, hanggat hindi ganon ang formula ng baptism na inyong tinanggap, wala pa pong valid na baptism sa buhay nyo. Ibig sabihin, Pastor, kung nagpalipat-lipat ako ng relihiyon at lahat doon ay bautismado ako, wala pa akong bautismo sa mata ng Diyos kung hindi yon tama na formula na ginamit. Yes po, totoo po yun mga kapatid. So, invalid naman yung baptism kung yun ay traditional. Nagiging valid lang ang baptism kung ito ay biblical na baptism. For example, yung isa sa ating mga viewer ngayon, dyan sa Castilla, Sorsogon, si Brother Inso, may pinanggalingan na rin siya na fellowship. Bautismado siya.
sa pinanggalingan niya na relihiyon or denomination. Subalit nung siya po ay nakinig sa programang ito, naliwanagan siya na mayroon lang palang iisang tunay na Diyos at hindi tatlong persona ayon sa tradisyonal na pinaniwalaan natin na ang Diyos di umano ay nahahati sa tatlong hiwa-hiwalay na mga persona. Ang Ama ay Diyos, hiwalay. Ang Anak ay Diyos din, hiwalay din. Magkaiba sila, parehas Diyos, magkahiwalay. At ang Holy Spirit ay Diyos din, separated din na person. So ilan na ngayon ang Diyos? Kung lahat sila Diyos at hiwa-hiwalay, magiging tatlo ang Diyos. However, ayaw nilang aminin na tatlo ang Diyos nila. Pero yun ang lumalabas, the way they explain the Trinity, ito ay lumalabas na magiging tatlo ang Diyos, although in denial sila dyan, mga kapatid. Hindi nila tinatanggap na tatlong Diyos ang kanilang pinapangaral, pero yun ang kinalalabasan, mga kapatid. Dahil yung doctrine of Trinity, tinawag po yan na distinct person. Pag sinabing distinct ay separated, mga kapatid, hiwalay, bukod. Kung ang Ama ay bukod, Diyos siya, ang Anak ay Diyos din, bukod rin siya, at ang Holy Spirit ay Diyos din, bukod rin siya. O ngayon, ilan ang Diyos? Pag sinabi mong tatlo, nangloloko ka. O pag sinabi mong isa pa rin, niloloko mo yung kausap mo. Dahil lalabas yan na tatlo, kahit elementary ang kausap natin. Pag ang itinuro natin, ang Ama ay Diyos, separated, Ama lang siya. At ang Anak ay Diyos, separated din na person sa Ama. At Diyos din siya. At ang Holy Spirit ay hiwalay din na persona at Diyos din siya. Tanungin mo ang bata kung ilan magiging ang Diyos. Mga kapatid, tatlo. Pag sinabi mo na isa pa rin, wala ka na sa realidad, mga kapatid. Ang tamang paniniwala ay mayroon lamang iisang tunay na Diyos na nagpahayag sa tatlong kapahayagan. There's only one God, numerically one God. Hear, O Israel, the Lord our God is one. At ang nag-iisang Diyos na yan, nung tayo ay magkasala at nangailangan ng manunubos, ay nagkatawang tao. God was manifest in the flesh, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung Father, Son, and Holy Spirit ay hindi po tatlong mga hiwa-hiwalay na persona sa pagkadiyos, kundi tatlong kapahayagan na ginagampanan ng iisang Diyos lamang, at ang kanyang tunay na pangalan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa aklat po ng Gawa or John chapter 14, kung titingnan natin ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa verse 7 ng John chapter 14, kung ako'y nangakikilala ninyo, ay nangakikilala ninyo ang aking Ama, at buhat ngayon siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Kaya doon sa mga nagsasabing nakilala nila ang Panginoong Hesukristo, dapat malinaw sa inyo kung sino ang Ama, sapagkat ang sabi ni Jesus Christ, ang nakakakilala sa akin ay nakakakilala kung sino ang aking Ama. Kaya doon sa mga nagsasabing kilala nila si Jesus Christ, nakilala nila si Jesus Christ, so ang tanong dyan na dapat nating liwanagin, sino ang Ama? Dahil ang sabi ng Panginoon, kung kilala natin si Jesus, ay dapat kilala natin kung sino ang Ama. Kapag ang tao ay nagsasabi na kilala niya si Jesus, ngunit hindi niya mapangalanan kung sino ang Ama, ay nagsisinungaling siya sa pagsasabing kilala niya si Jesus Christ. Medyo masakit po yan na katotohanan, pero yan po ay katotohanan. And only the truth will set us free. And the main reason of this discussion, mga kapatid, hindi para sugatan ang damdamin ng mga kaibayo natin sa pananampalataya, kundi para ma-enlighten yung mas marami nating mga taga-subaybay
na determinadong alamin ang katotohanan. So ngayon, doon papasok yung sagot, bakit kailangan nating bautismuhan muli yung mga lumilipat dito sa atin, sa pananampalatayang iisa lamang ang Diyos, na mga bautismado na rin sa kanilang pinanggalingang fellowship. Sapagkat kahit sa Biblia ay mayroon pong naganap na ganon, mga kapatid. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa 19. Tingnan po natin, mga kapatid. Ang senaryong ito ay sa pagitan ni Apostol Pablo at nung mga alagad ni Juan Bautista. Alam po natin na si John the Baptist ay siya yung forerunner of Jesus Christ. Nangaral siya ng pagbabautismo. Ngunit dapat nating maunawaan na ang inimplement ni John the Baptist na baptism is not for our salvation, but for the preparation for the coming Messiah. Kaya siya po ay forerunner of Jesus Christ. He preached to Israel, repent for the kingdom of God is at hand. So nagpabautismo yung mga tao in preparation for the coming Messiah, not for the purpose of eternal salvation. Dapat klarado sa atin yung pagkakaiba niyan, mga kapatid. So dito, basahin po natin yung kanilang conversation. In Acts chapter 19, verse 1, at nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Ito po yung mga alagad ni John the Baptist. At sa kanila ay sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Walang idea. Imagine, naging tagasunod ito ni John the Baptist, pero wala siyang idea, wala silang experience about receiving the Holy Ghost. Pero sila ay mga alagad ni Juan Bautista. Verse 3, at sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Mga bautismado ito ni John the Baptist, mga kapatid. At doon nga galing hinango yung isa sa mga pangalan ng relihiyon o yung tinatawag na Baptist. Ang pinaka-founder nila is si John the Baptist ayon sa kanilang pananampalataya, mga kapatid. So ito pong pangyayaring ito, pansinin natin kung ano ang naging kaganapan sa kanilang pag-uusap. Verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nakita natin, mga kapatid, bautismado na itong mga taong ito. Sino ang nagbautismo sa kanila? Isa sa mga propeta ng Panginoon, si John the Baptist. Pastor, mali ba ang bautismo ni John the Baptist? Hindi po mali ang bautismo ni John the Baptist. Subalit, iba ang layunin ng pagbabautismo ni John the Baptist compare sa pagbabautismo na iniutos ng Panginoong Hesukristo bago siya umakyat sa langit. Yung pagbabautismo ni John the Baptist, ang layunin po noon is to prepare the way of the Lord. Being the forerunner of Jesus Christ, si John the Baptist ay nangaral upang ihanda ang mga tao sa pagdating ni Kristo bilang Messiah, mga kapatid, sa kanilang kapanahunan. So ang baptism ni John the Baptist ay walang kaugnayan sa eternal salvation, kundi yun po ay preparasyon lamang sa pagdating ng Messiah na ipinangako
sa Israel na darating. Yun nga, kaya nauna si John the Baptist bago dumating si Jesus Christ. To prepare the way of the Lord, si John the Baptist ay dumating una. Kaya binautismo niya yung mga tao para pagdating ni Jesus Christ, ready sila. Mga kapatid, sa kanyang sa pagtanggap nila sa Messiah. So ang sabi po mga kapatid ni Apostol Pablo, si Juan nagbabautismo sa pagsisisi. Ngunit sa hulihan ko, ayan. Ang sabi dyan mga kapatid, verse 5, verse 4, at sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi at na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Kristo, kay Jesus Christ. At nang kanilang marinig ito mga bautismado na ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung mga alagad ni Juan Bautista, na kung liliwanagin natin ngayon, sila po yung mga Baptist. Kaya kung may mga Baptist na nakikinig ngayon, ang bautismo nyo ay hindi po yan bautismo para sa kaligtasan. At ang iba nga sa kanila ay hindi naniniwala na mahalaga daw ang bautismo para sa kaligtasan. Ngunit mga kapatid, ang Biblia ay maliwanag na nagsasabi na ang bautismo ay nagliligtas according to 1 Peter, mga kapatid, chapter 3 verse 20. Maliwanag po na ang bautismo dahil iniutos ito mismo ni Kristo ay may kaugnayan po ito sa kaligtasan natin. Kaya ang ginawa po ni Apostol Pablo, dahil ang mga alagad ni John the Baptist nakaunawa sa kanyang ipinaliwanag, kasi wala naman pong pilitan pagdating sa pagpapabautismo. Kailangan ito ay bunga ng ating malinaw na pagkaunawa at pangungusap sa ating puso at isipan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kapatid, ngayong umaga kung may mga nakikinig ngayon ng mga Baptist, isang tabi muna yung mga pansariling mga pangunawa at bigyan natin ng daan yung mga talatang ito ng Biblia na hindi natin ito mapapasubalian. Ang nangyari po, yung mga alagad ni John the Baptist, na kung sa panahon natin ngayon, sila yung mga Baptist member. Sila po ay nakaunawa sa pinaliwanag ni Pablo. Kaya nagpasya sila na magpabautismo, hindi sila pinilit, nagpasya silang magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pag-aralan niyo po yung Acts chapter 19 verse 1 to 5, mga kapatid. At ituloy natin sa verse 6. At nang maipatong na ni Pablo ang kaniyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila ay nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Ayan, nabaptize sila sa tubig and at the same time nabaptize po sila sa banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, maliwanag po ang dahilan kung bakit kahit mga bautismado na sa ibang denomination, pag pumunta po sa amin at nakaunawa, ay binabautismuhan natin ng tamang bautismo. Dahil kahit bautismado na po sila, pero ang formulang ginamit ay baptize you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Wala pong bautismong isinagawa ang mga alagad sa Biblia na ang formula ay baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Ang lahat ng recorded sa Book of Acts na baptism na ginawa ng mga alagad after ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, lahat po ng nakarecord ay baptism in the name of Jesus Christ. Yan po ay nakatala din sa Acts chapter 10. The first Gentile convert, mga kapatid, si Cornelius. Sila po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So nawa ay nabigyan po natin ng linaw ang katanungang ito sa ating pong mga kababayan na hindi dahil gusto lang nating bautismuhan yung mga newly convert, mga kapatid, kundi ito ay dapat gawin. Ito ay kailangan na maitama yung maling bautismo. Nagpabautismo ka na rin lang naman, itama mo na para magkaroon ito ng bisa
at halaga sa iyong kaluluwa. So yan po yung ating natalakay ngayon mga kababayan at mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon, and I hope and I really believe mga kapatid na ang Panginoon ay patuloy po na magbibigay sa atin ng kaliwanagan at kaunawaan kung paano natin dapat paglingkuran ang ating Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang masunod at hindi ang ating kalooban. Mga kapatid, pakishare na lang ng episode natin ngayong umaga at hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay. Tayo po ay muling mananalangin sa ating pong Panginoon. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa liwanag ng iyong salita na ito ay batid po namin na ipinapangusap mo ngayong umaga sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mong hipuin ang aming mga tagapakinig sa online or sa on-air, sa radyo. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Maghari ang kalooban mo sa buhay ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin po namin ang kagalingan ipagkaloob mo kay Sister Nanette Akiwo diyan po sa Santa Remedios sa kanilang tahanan. Igawad mo sa kanyang complete healing, maging kay Tatay Isong Guelas, pagkalooban mo po siya ng kompletong kagalingan. At sa lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayon na hindi man namin maisa-isa lahat, yung mga na-receive po natin ng mga prayer request sa ating Facebook page, patuloy mong ipagkaloob, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng mga sumasabay sa panalangin ito, lalo na sa mga pangangailangang material sa panahong ito ng krisis sa aming mundo na ginagalawan. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na mag-provide ng aming mga pangangailangan kasama ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon, at nawa bunga ng pagpapahayag na ito ay maraming mga nasa kaibayo sa panampalataya na makaunawa, Panginoon, na hindi tatlong persona ang pagka-Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, ang nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ay nagpahayag bilang Ama sa panahon ng paglikha. Ikaw ay nahayag bilang anak nung kami ay iyong tinubos. At ikaw rin ang banal na Espiritu na ngayong umaga ramdam ng aming mga kababayan na kinikilos ang kanilang puso, ang kanilang isip, at ang kanilang kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. And we are looking forward na after this discussion, many Trinitarian believers will accept the one God belief, and they will decide sooner or later to be baptized in the name of Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, and we declare by faith, Panginoon, na marami pa ang mako-convert. Tatawagin mo mula sa iba't ibang mga relihiyon at pangkati ng pananampalataya, ay dadalhin mo sa pananampalatayang ito na ikaw lamang ang nag-iisang Diyos at wala ng iba. Maraming salamat, Panginoon. Bless our viewers online and our listeners on air at lahat ng mga Bible study na isinasagawa under United Pentecostal Church Bulan. Pagpalain mo, Panginoon, sa local church evangelism activity. Pagpalain mo rin ang second night crusade mamaya dyan sa Bagakay, Gubat, Sorsogon. Pagpalain mo, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita at marami po nawa ang maabot ng mga kababayan po namin upang makilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo lamang kaluwalhatian, papuri at pagsamba. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, amen, inaanyayahan po namin kayo na patuloy nating i-share yung ating episode sa Facebook na patuloy pong marami pa ang maabot ng mga kaluluwa. At inaanyayahan po natin ating mga kababayan sa ating pagsamba sa Panginoon. Sabado hanggang Linggo ang ating mga schedule. Diyan po sa UPC Magsaysay Bulan, araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga. At yan naman po sa UPC Ikirino Bulan ay Sabado, alas 8 ng umaga.
At dyan naman po sa Santa Remedios UPC Church Congregation, Bulan, ay araw ng linggo, alas 7 ng umaga. So maraming salamat mga kapatid. Paki-share na lang ng ating Facebook Live ngayon upang marami ang makapanood sa replay. Pagpalain kayo ng Diyos at lagi nating tandaan mga kapatid na sa gitna po ng krisis na ito, mayroon tayong pag-asa mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at laging nagpapaalaala sa inyo na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.